babaeng si Hart ay isang dalaga na may labis na kagandahan at karisma. Sa edad na 24, siya ay nagtataglay ng isang buhay na pinapangarap lang ng marami. Mula pagkabata, siya ay pinalaki sa karangyaan. Ang kanyang tatay si Don Renato ay nagmamay-ari ng maraming car dealership sa buong bansa. Isang matagumpay na negosyante. Kilala si Don Renato sa kanyang mahigpit na pamumuno at matinding pangangailangan sa pagsunod. Ang kanyang nanay naman si Doktora Regina ay isang kilalang dentista na may sarili ring klinik. Sa kabila ng abalang buhay ng mga magulang, walang bagay na hindi natamo ni Hart mula sa kanila. Mga magagarang damit, mamahaling mga alahas at mga luho na hindi kayang abutin ng karamihan. Subalit sa kabila ng marangyang pamumuhay, si Hart ay nanatiling mabuting tao. Marami siyang kaibigan at mahal siya ng mga tao sa kanyang paligid dahil sa kanyang kabaitan at pagiging mapagbigay. Pero sa likod ng kanyang masayahing anyo ay isang puso na puno ng sugat at pagdurusa. Isang gabi habang nakaupo si Hart sa kanilang malawak na sala, narinig niya ang pag-uusap ng kanyang mga magulang. Renato, ano ba yan? Hindi ko maintindihan kung bakit napakabagal ng mga tauhan mo sa dealership. Napakakupad. Kailangan tanggalin mo na yung mga yan at maghanap ka ng mas mabibilis kumilos. Ani, Doktora Regina, habang nakasandal sa kanilang mamahaling sofa at nakatingin sa kanyang asawa. Regina, hindi ganon kadali yun. Kailangan nating sundin ang proseso. Sagot naman ni Don Renato na tila may kaunting inis sa kanyang boses. Proseso? Renato, ang dami mong sinasabi. Kung ako masusunod, matagal ko nang pinatalsik yung mga yan. Gusto ko kasi ng resulta agad-agad. Mariing tugon ni Doktora Regina, sabay kuha sa kanyang tsaa ng tasa at humigop ng kaunti. Sa isang sulok ng sala, si Hart ay tahimik na nakikinig. Sanay na siya sa ganitong mga eksena ng kanilang bahay. Madalas niya ring naririnig ang kanyang mga magulang na pinapahiya ang kanilang mga tauhan, pati na rin ang mga bisita minsan. O Hart, nandiyan ka pala. Tawag ni Don Renato nang mapansin ang kanyang anak. Lumapit ka nga rito. Kailangan namin kausapin ka. Lumapit si Hart sa kanyang mga magulang. Tahimik na umupo sa isang bakanting upuan. Hart, itong tatandaan mo Kailangan mong mas maging maayos ang pakikitungo mo sa mga kliyente natin. Ayoko makarinig ng kahit na anong reklamo mula sa kanila. Malamig na sabi ni Doktora Regina. Opo mama, sagot ni Hart, pilit na umingiti. Alam niyang kahit anong gawin niya ay lagi na lang siyang kulang sa paningin ng kanyang mga magulang. At Hart, dagdag ni Don Renato, huwag kang magpapaapekto sa mga sinasabi ng ibang tao. Tandaan mo, ang pamilya natin ay may reputasyon na dapat ingatan. Opo, Papa. Muling sagot naman ni Hart, napilit na iniinda ang salitang masakit na madalas niyang marinig mula sa kanyang mga magulang. Isang gabi habang si Hart ay nakaupo sa kanyang kwarto, nakatutok siya sa kanyang laptop at nanonood ng isang Korean drama. Ang palabas ay tungkol sa isang mayamang babae na nahulog sa isang mahirap na lalaki. Nakakaaliw para kay Hart ang istorya, lalo na ang mga eksenang puno ng pagmamahal at sakripisyo. Pero sa gitna ng kanyang panonood, biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto at pumasok si Don Renato. Hart, ano ba yung pinapanood mo gabing-gabi na? Tanong ni Don Renato na may halong inis sa kanyang boses. Nagulat si Hart at agad na pinatay ang kanyang laptop. Papa, nanonood lang po ako ng K-drama. Lumapit si Don Renato sa kanyang anak at tinignan ng laptop, na ngayon ay nakasara na. K-drama? Tungkol sa na naman yan? Bakit may naaksaya ang oras mo sa mga ganyang bagay? Papa, maganda po kasi yung kwento. Tungkol po sa isang mayamang babae na nahulog sa isang mahirap na lalaki. Mahinahong sagot ni Hart. Napakunot ang noo ni Don Renato at umupo sa gilid ng kama ni Hart. Hart, ilang beses ko bang sinabi sa iyo na huwag kang magpapaniwala sa mga ganyang palabas? Sa totoong buhay, walang patutunguhan ng ganyang klaseng pag-ibig. Ang mga mahirap, wala silang maibibigay sa iyo kundi problema. Pero Papa, hindi naman po lahat ng mahirap ay ganoon. Pagsubok ni Hart na ipagtanggol ang kanyang pananaw. Hart, makinig ka nga. Hindi mo kailangang pahirapan ang sarili mo sa ganyang klaseng relasyon katulad sa napapanood mo. Maraming mayayaman dyan na karapat dapat sa iyo. Hindi natin kailangan ng kahihiyan sa pamilya natin. Mariing tugon ni Don Renato. Alam mo Hart, ang mga mahihirap walang may bibigay sa iyo kundi pasakit. Huwag mong gayahin ang mga napapanood mo sa TV. Sa mga palabas lang nangyayari yun. Tahimik lang si Hart. Hindi alam kung ano ang sasagot sa kanyang tatay.
Alam niyang walang saysayang makipagtalo. Sa kabila ng mga salita ng kanyang tatay, hindi maiwasan ni Hart na mag-isip at magtanong sa kanyang sarili. Totoo bang walang pag-asa ang pag-ibig na hindi nakabatay sa yaman? Intindihin mo ang sinasabi ko, Hart. Patuloy ni Don Renato na tila naiinis na. Ang pamilya natin ay nagtugumpay dahil sa sipag at tiyaga. Huwag mong sayangin ang lahat ng iyon sa isang walang kwentang pag-ibig. Tumango na lang si Hart. Pilit na iniintindi ang sinabi ng kanyang tatay kahit nalabag sa kanyang damdamin. Opo papa, naiintindihan ko po. Matapos yun, tumayo na si Don Renato at lumabas ng kwarto ni Hart. Naiwang mag-isa si Hart, tahimik na nagmumuni-muni. Sa kanyang puso, naroon pa rin ang pag-asang balang araw ay magbabago ang pananaw ng kanyang mga magulang at makikita nila ang tunay na halaga ng pag-ibig kahit pa ito ay mula sa isang simpleng tao. Sa tuwing nasasaktan si Hart sa mga ginagawa ng kanyang mga magulang, meron siyang isang lugar na pinupuntahan upang mapag-isa at makapag-isip. Isang abandonadong mall sa kanilang lugar ang kanyang taguan. Kinatatakutan ito ng mga tao dahil sa mga sabi-sabing may mga multo raw dito. Ngunit para kay Hart, ito ang tanging lugar kung saan siya nakakahanap ng kapayapaan at katahimikan. Isang gabi, matapos ang insidenteng naganap sa pagitan nila Don Renato tungkol sa kanyang pinapanood ng K-drama, naramdaman ni Hart ang bigat ng kanyang damdamin. Tumakas siya palabas ng bahay. Sumakay sa kanyang kotse at nagtungo sa abandonadong mall. Pagkarating doon, pumarada siya sa isang sulok ng parking lot na puno ng mga damo at mga kalat. Bumaba siya ng kotse at dahan-dahang pumasok sa loob ng mall. Ang loob ng mall ay tila isang malaking silid na puno ng ala-ala ng nakaraan. Mga tindahang sarado na, mga escalator na hindi na gumagana at mga ilaw na matagal nang patay. Pero para kay Hart, ang lahat ng ito ay nagbibigay ng kakaibang uri ng ginhawa. Sa gitna ng katahimikan, naroon ang pakiramdam na pagiging malaya sa mga paghuhusga at pamantayan ng kanyang mga magulang. Umupo si Hart sa isang bakanteng bangko sa gitna ng mall. Dito naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Sa kanyang mga mata, ang mall na ito ay hindi isang lugar na puno ng takot, kundi isang santuaryo kung saan maaari siyang maging siya. Isang ordinaryong tao na walang pretensyon, malayo sa mga inaasahan at pangarap ng kanyang pamilya para sa kanya. Habang nakatingin sa paligid, naalala ni Hart ang mga masasakit na salita ng kanyang tatay. Hindi mo kailangang pahirapan ang sarili mo sa ganyang klaseng relasyon. Maraming mayayaman dyan na karapat-dapat sa iyo. Ito ang paulit-ulit na tumutunog sa kanyang isip. Ang mga salitang iyon. Ngunit dito sa loob ng mall, wala siyang naririnig kundi ang tunog ng kanyang sariling hininga at tibok ng puso. Pinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ng mga luha na dumaloy. Dito, walang Don Renato na magpapahiya sa kanya. Walang Doktora Regina na magsasabi ng kanyang mga pagkukulang. Dito, si Hart ay malaya. Habang nakaupo at nagmumuni-muni, napansin niya ang isang maliit na halaman na tumutubo sa isang bitak sa sahig ng mall. Sa kabila ng kawalan ng atensyon at pag-aalaga, patuloy itong lumalago. Nakita ni Hart ang sarili niya sa halaman na iyon. Isang buhay na kahit gaano man kulupit ang kapaligiran ay patuloy na lumalaban at nagiging matatag. Sa mga oras na iyon, natutunan ni Hart na mahalin ang sarili kahit na hindi siya maintindihan ng kanyang mga magulang. Natutunan niyang maghanap ng lakas mula sa kanyang sariling puso at hindi sa mga opinyon at pamantayan ng iba. Isang hapon pinatawag ni Don Renato si Hart sa kanyang opisina. May kabang pumasok si Hart, alam niyang anumang pag-uusap nila ng kanyang tatay ay bihirang magdulot ng mabuting balita para sa kanya. Nang makita siya ni Don Renato, itinaas nito ang kanyang ulo mula sa mga papel na kanyang inaasikaso. Hart, umupo ka. Malamig na sabi ni Don Renato habang itinuturo ang upuan sa tapat ng kanyang lamesa. Sumunod si Hart at tahimik na umupo. Hart, gusto kong ikaw ang mamahala sa isang dealership natin sa probinsya. Diretsong sabi ni Renato. Nagulat si Hart at naramdaman ang bigat ng balita. Pero papa, may mga kaibigan po ako dito sa Maynila. Paano po? Hart, hindi ito tungkol sa mga kaibigan mo. Kailangan kang tumutok sa negosyo. Alam kong kaya mong pamahalaan ng mga yon. Pagputol ni Don Renato sa sinasabi ni Hart. Kailangan mo ring magpakita ng kakayahan at katapatan sa kumpanya natin. Tahimik lang si Hart. Nararamdaman ang lungkot at panghihinayang. Alam niyang wala siyang magagawa kundi sundin ang kagustuhan ng kanyang tatay. Opo papa, susunod po ako. Mahina niyang sagot. Pilit na pinipigil ang mga luha. Maghanda ka na.
Sa susunod na linggo ka na aalis. Kailangan ayos na ang lahat. Utos ni Don Renato bago siya pinaalis sa opisina. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, diretsyong umakyat si Hart sa kanyang kwarto. Pagkasarado ng pinto, hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama at humagulgol. Binuhos ang lahat ng sama ng loob at lungkot. Sa isip ni Hart, iniisip niyang mga kaibigan niyang maiiwan sa Maynila. Ang mga ala-ala at saya na kasama nila. Bakit kailangan laging sumunod sa kagustuhan nila? Tanong niya sa sarili habang tuloy-tuloy ang agos ng luha sa kanyang pisngi. Alam niyang wala siyang magagawa kundi tanggapin ang desisyon ng kanyang tatay. Habang umiiyak, naramdaman ni Hart ang bigat ng pagiging isang anak na kailangang laging magpasakop sa kagustuhan ng kanyang mga magulang. Ngunit sa kabila ng lahat, pinilit niyang magpakatatag. Alam niyang kailangan niyang harapin ang mga darating na hamon kahit pa ito'y nangangahulugang pag-iwan sa mga bagay na mahalaga sa kanya. Isang araw bago ang kanyang pag-alis patungong probinsya upang mamahala ng mga dealership, nagdesisyon si Hart na bisitahin ang abandonadong mall sa huling pagkakataon. Habang papalapit siya sa paborito niyang lugar, may kakaibang kaba at lungkot ang bumabalot sa kanyang puso. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon na mararamdaman niya ang kapayapaan sa lugar na ito. Pagdating niya sa loob ng mall, napansin niya ang isang lalaki na nakayuko at tila may ginagawa sa halaman na madalas niyang tignan. Nakatingin ito sa halaman at dinidilagan ito. Nagulat si Hart dahil sa tagal na niyang pumupunta dito, ngayon lang siya nakakita ng ibang tao na may interes sa lugar na ito. Nalapitan niya ang lalaki at malumanay na nagsalita. Magandang hapon. Napansin ko na dinidiligan mo ang halaman. Matagal ka na bang pumupunta dito? Nag-angat ng tingin ng lalaki at ngumiti. Oh, magandang hapon din. Oo, matagal-tagal na rin. Ako nga pala si James. Pakilala niya habang iniaabot ang kamay. Hart, sagot niya sabay abot sa kamay ni James. Naramdaman niya ang init at tibay ng kamay nito. Si James ay nasa 30 taong gulang na. Matipuno ang katawan at may maamong muka. Agad na nabighani si Hart sa kanya. Bakit ka pala narito? Tanong ni James habang patuloy na dinidiligan ng halaman. Paboritong lugar ko kasi ito. Dito ako nakakahanap ng kapayapaan pero bukas aalis na ako papuntang probinsya. Kailangan kong mamahala ng dealership ng pamilya namin doon. Malungkot na paliwanag ni Hart. Ganun ba? Sagot ni James. May bahid ng pagkaintindi sa kanyang boses. Alam mo, nakakatawa dahil pareho tayo ng dahilan kung bakit tayo nandito. Naghahanap din ako ng kapayapaan. Saglit silang nag-usap tungkol sa mga bagay-bagay, mga pangarap, mga kabiguan at mga pasakit sa buhay. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Hart na may kakaibang koneksyon siya kay James. Ngunit alam niyang ang sandaling iyon ay hindi magtatagal. James, kailangan ko nang umalis. Maraming salamat sa pakikipag-usap ha. Malungkot na paalam ni Hart. Ngumiti si James at tumango. Ingat ka, Hart. Sana makita mo ang hinahanap mong kapayapaan. Habang naglalakad palayo si Hart, hindi niya maiwasang lingunin si James at ang halaman. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon na makikita niya ang abandonadong mall at si James. Ngunit sa kanyang puso, naroon ang pag-asang balang araw ay muling magkikita at magtatagpo ang kanilang mga landas. Kinabukasan dumating si Hart sa Samar. Dala ang mabigat na damdamin ng paglayo sa Maynila at ang mga ala-alang iniwan niya doon. Pagbaba niya sa sasakyan, sinalubong siya ng mga empleyado ng dealership na tila handang-handa na sa kanyang pagdating. Agad niyang naramdaman ang mainit na pagtanggap ng mga ito. Ngunit hindi pa rin maalis ang lungkot sa kanyang mga mata. Magandang araw po, Ma'am Hart. Kami po ang mga empleyado dito, maligayang pagdating po. Masiglang bati ng isa sa mga empleyado. Maraming salamat. Tipid ng ngiti ang sagot ni Hart. Alam niyang kung ano ang kanyang gagawin, ngunit ang bigat ng pangungulila sa kanyang mga kaibigan ay hindi pa rin nawawala. Sa mga unang araw ni Hart sa dealership, abala siya sa pag-aayos ng mga kailangan at pakilala sa mga tauhan. Isa sa mga naging malapit sa kanya ay si Joanne, isang empleyado na kaedad niya. Si Joanne ay masayahin, mabait at madaling pakisamahan, bagay na agad nilang nagustuhan sa isa't isa. Hi Ma'am Hart, mukhang pagod ka na. Gusto mo bang magpahinga muna? Tanong ni Joanne isang hapon habang nagkakape sila sa pantry. Salamat Joanne. Oo, medyo nakakapagod din pero okay lang. Kailangan nating gawin ang trabaho. Sagot ni Hart sabay ngiti. Alam mo, nakikita ko sa iyo ang kasipagan. Masaya ako na nandito ka.
Kahit na magkalayo tayo ng posisyon sa kumpanya, alam kong magiging magkaibigan tayo dito. Sabi ni Joanne na may tunay ng ngiti sa muka. Salamat Joanne, sobrang namimiss ko na kasi ang mga kaibigan ko sa Maynila. Mabuti na lang at nandito ka kahit papaano may kaedad ako at kaugali. Sagot ni Hart na tila nakaramdam ng konting ginahawa sa kanyang puso. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap at unti-unting naramdaman ni Hart ang paggaan ng kanyang loob. Bagamat malayo siya sa mga nakasanayan niyang lugar at tao, nakita niya kay Joanne ang isang kaibigan na maaari niyang pagkatiwalaan at sandalan. Sa bawat araw na lumilipas, natutunan ni Hart na mahalin ang kanyang bagong buhay sa Samar. Sa tulong ni Joanne at ng mga empleyado, unti-unting mas naging magaan ang kanyang pakiramdam. Minsan, inaya ng mga empleyado si Hart na magparty at uminom pagkatapos ng isang matagumpay na linggo ng trabaho. Nagtipon-tipon sila sa isang sulok ng opisina at masiglang nag-uusap tungkol sa plano. Ma'am Hart, sumama ka naman sa amin mamaya. Magpa-party kami at mag-iinuman. Kailangan nating mag-celebrate. Masiglang aya ni Joanne, sabay hakbang papalapit kay Hart. Ngunit si Hart ay nag-aatubili. Salamat sa imbitasyon Joanne, pero sa totoo lang, mas gusto kong manatili na lang sa bahay at magbasa ng libro. Hindi kasi ako mahilig sa mga party na ganyan eh. Napatigil ang iba pang mga empleyado at nagtinginan kay Hart. Talaga? Naku, sayang naman pero naiintindihan namin. Baka next time na lang Ma'am Hart. Sabi ng isa sa mga empleyado na may ngiti pa rin sa muka. Ngumiti si Hart at nagpasalamat. Salamat sa pangunawa. Mag-enjoy na lang kayo mamaya. Habang nagkukwentuhan ng mga empleyado at patuloy na nagpaplano ng kanilang party, umuwi si Hart sa kanyang tirahan. Binuksan niya ang kanyang paboritong libro at umupo sa kanyang komportableng upuan. Habang binabasa ang mga pahina, naramdaman niya ang katahimikan at kapayapaan na hinahanap niya. Matapos ang pagbabasa ng libro, nagdesisyon si Hart na lumabas muna. Gusto niyang maglakad para mas lalo pang makilala ang Samar. Tahimik ang paligid at halos walang tao. Kaya mas naging komportable siya. Mailiwalas ang panahon. Ang langit ay maliwanag at ang hangin ay preskong presko. Habang naglalakad, napansin ni Hart ang isang malaking puno sa dulo ng kalsada. Lumapit siya rito at naupo sa ilalim ng mga sanga na nagbibigay ng lilim. Tumitig siya sa kalangitan at saglit na pumikit. Dinadama ang katahimikan at kalikasan sa kanyang paligid. Inaamin ko, namimiss ko ang ganitong pakiramdam. Bulong ni Hart sa sarili habang inaabot ang kanyang libro. Hays, nung bata pa ako, ganito rin ang ginagawa ko. Umuupo sa ilalim ng puno at mag-isa akong nagbabasa. Ito ang paraan ko para makalimot sa mga problema at takasan ng mga alitan sa bahay. Sabi niya sa kanyang sarili. Binuksan niya ang libro at nagsimulang magbasa. Ngunit hindi maiwasang bumalik ang kanyang isipan sa mga alaala ng kanyang kabataan. Naalala niyang mga araw na nagtatago siya sa ilalim ng mga puno sa kanilang bakuran. Nagbabasa ng mga kwentong nagdadala sa kanya sa ibang mundo. Minsan, ang saya lang talagang magtago sa ilalim ng mga sanga ng puno. Malayo sa lahat ng problema. Bulong ni Hart. Nakangiti habang pinupunasan ang isang luha na pumapatak sa kanyang pisngi. Dito, walang ingay ng lungsod, walang utos mula kina mama at papa. Dito, ako lang at ang mga kwento sa libro ang kasama ko. Muli niyang isinara ang libro at sumandal sa puno. Tinatanaw ang kalangitan. Kaya ko to. Magiging masaya rin ako dito sa Samar. Kahit malayo sa mga kaibigan ko, may mga bagong pagkakataon. May mga bago akong kaibigan at bagong simula. At kahit anong mangyari, meron akong mga ala-alang tulad nito na magpapalakas sa akin. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Hart ang bagong pag-asa at lakas ng loob. Alam niyang malayo pa ang kanyang tatahakin, ngunit natutunan niyang tanggapin ang kanyang kasalukuyan at pahalagahan ng bawat sandali ng kapayapaan at katahimikan. Habang tahimik na nagbabasa ng libro si Hart, biglang lumapit ang isang batang lalaki na nasa 3 taong gulang pa lamang. Walang pag-aalinlangang umakyat ito sa kandungan ni Hart at nagpakarga. Napangiti si Hart at nagulat, pero agad niyang kinarga ang bata. Tinatapik ang likod nito. Uy, kumusta ka? Nasaan ang mami mo? Malambing na tanong ni Hart habang tinatanggal ang ilang buhok sa mukha ng bata. Ngumiti lang ang bata at yumakap ng mahigpit sa kanya. Habang ine-enjoy ni Hart ang presensya ng bata, biglang may narinig siyang mga yabag ng paa na papalapit. Tumigil siya sa pagbabasa at tumingin sa direksyon ng tunog. Nagulat siya nang makita si James na hinahabol ang bata. Jamie, huwag kang tumakbo ng basta-basta. Tawag ni James habang papalapit sa kanila. Nang makita niya si Hart na karga ng bata, natigilan siya. Hart, ikaw ba yan?
Muli tayong nagkita dito. Ngumiti si Hart at tumingin kay James. O James, kumusta? Mukhang mapaglaro ang kapatid mo ha. Sabi niya sabay turo sa batang nasa kanyang mga bisig. Hala, oo, pasensya na ha. Si Jamie kasi akala niya lahat ng babae ay nanay niya. Paliwanag ni James na may ngiti sa kanyang muka. Jamie, hindi mo ba iniistorbo si Ate Hart mo? Tumawa si Hart. Hindi naman, okay lang, nakakatuwa nga siya eh. Muling ngumiti si Jamie at sumiksik sa kandungan ni Hart. Mama, bulong ni Jamie habang nakayakap pa rin. Pasensya na talaga, ang kulit kasi ng batang to. Sabi ni James habang nilalapit ang sarili sa kanila. Huwag kang mag-alala James, nakakatuwa siya. Saka matagal ko na rin gustong makilala ang lugar nito. Kaya lang, hindi ko inaasang magkikita tayong muli dito. Sagot ni Hart habang patuloy na inaalo ang kapatid ni James na si Jamie. Naupo si James sa tabi ni Hart at ngumiti. Mukhang laging nagtatagpo ang landas natin ah. Sana hindi ka na umalis agad-agad sa pagkakataong ito. Habang nakaupo sa ilalim ng malaking puno, patuloy ang pag-uusap ni na Hart at James. Si Jamie naman ay masayang naglalaro sa paligid, tuwang-tuwa sa bagong kaibigan niyang si Ate Hart. Alam mo, taga-Samar talaga ako at nagtatrabaho lang ako sa Maynila, sabi ni James habang inaayos ang pagkakaupo. Bumalik ako dito para bisitahin ang pamilya ko at syempre para bantayan na rin yung kapatid ko. Talaga? Tanong ni Hart na may halong tuwa at pagtataka. Hindi ko inaakala na dito ka rin pala galing. Akala ko talaga naninirahan ka sa Maynila. Oo, dito ako lumaki, sagot ni James sabay tingin sa paligid. Ang daming ala-ala sa lugar nito. Ikaw, anong nagdala sa'yo rito? Pinadala ako ng papa ko para pamahalaan ang dealership namin dito sa Samar. Paliwanag ni Hart na may halong lungkot sa kanyang boses. Medyo mahirap nga kasi malayo ako sa mga kaibigan ko sa Maynila. Ngumiti si James at tumingin kay Hart. Alam mo Hart, minsan ang mga hindi inaasahang pangyayari ang nagdadala sa atin sa mga lugar at taong hindi natin nakalaing magiging bahagi ng buhay natin. Natuwa naman si Hart sa sinabi ni James. Tama ka James, hindi ko nga rin nakalaing magkikita ulit tayo dito. Napaka-coincidental ng mga pangyayari eh. Habang nag-uusap sila, hindi mapigilan ni Hart ang pagningning ng kanyang mga mata. Nararamdaman niya ang kakaibang saya na tila nagmumula sa muling pagkikita nila ni James. Sa ilalim ng lilim ng puno, habang pinagmamasdan si Jamie na masayang naglalaro, naramdaman ni Hart ang isang bagong simula. Isang pagkakataon na mas makilala ang bagong lugar na ito at mga tao rito, lalo na si James. Habang patuloy ang kanilang pag-uusap, napansin ni James na sumisilip na ang araw sa kanluran. Nagbabadyang magtapos ang kanilang masayang pag-uusap. Nakangiti siyang tumingin kay Hart. Hart, baka gusto mong sumama sa amin sa bahay mamaya. Maghahanda kami ng simpleng hapunan kasama ang pamilya ko. Mas makikilala mo pa sila. Alok ni James na may mapagkumbabang ngiti. Ngumiti si Hart ngunit marahan siyang umiling. James, salamat sa imbitasyon. Nakakatuwa sana pero kailangan kong bumalik sa opisina. May mga kailangan pa kasi akong tapusin para sa trabaho ko. Naiintindihan ni James ang sitwasyon ni Hart. Walang problema Hart, naiintindihan ko. Baka sa susunod na pagkakataon ha. Bago sila maghiwalay, kinuha ni James ang kanyang cellphone at iniibato ito kay Hart. Pwede bang makuha ang number mo? Para makapag-usap pa rin tayo kahit abala ka sa trabaho mo. Ngumiti si Hart at kinuha ang cellphone ni James. Itinipe ang kanyang numero. Sige James, ito ang number ko. Salamat ulit sa magandang hapon na ito. Nagpalitan sila ng mga ngiti bago tuluyang magpaalam. Habang naglalakad palpalayo si Hart, naramdaman niya ang kakaibang saya at pag-asa. Bagamat may mga responsibilidad siyang kailangang harapin, alam niyang may mga bagong kaibigan siyang maaasahan at makakasama sa kanyang bagong buhay sa Samar. Laging pumupunta si Hart sa bakanteng lote sa ilalim ng malaking puno upang magbasa. Sa maraming pagkakataon, naaabutan niya doon si James at ang kapatid nitong si Jamie. Ang mga sandaling ito ay nagiging paborito na ni Hart dahil dito niya natatagpuan ang kapayapaan at kasiyahan na kanyang hinahanap. Isa nga po habang nakaupo si Hart sa ilalim ng puno at nakababad sa kanyang binabasang libro, muli na namang dumating si James at Jamie. May dala-dala silang pagkain at tila inaasahan nilang naroon si Hart. Hart, masayang bati ni James habang papalapit. Mukhang nasanay na kaming makita ka rito ha. Ngumiti si Hart at itinaas ang tingin mula sa kanyang libro. James, Jamie, ano namang dala niyo dyan? Tanong niya
habang inaayos ang suot niyang magandang tres na akmang-akma sa kanyang maputing kutis at mapulang labi. Nagdala kami ng merienda eh. Naisip namin na baka gusto mong samahan kami, sabi ni James habang inilalabas ang mga pagkain mula sa basket. Wow, ang bait niyo naman, sabi ni Hart, hindi maitago ang tuwa. Sige, samahan ko kayo. Habang naghahain si James ng mga pagkain, hindi maiwasan ni James na mapansin ang kagandahan ni Hart. Nakasuot kasi siya ng isang magandang dress na lalong nagpatingkad sa kanyang maputing kutis at mapulang labi. Hart, ang ganda-ganda mo naman ngayon. Bagay na bagay sa'yo ang suot mo, puri ni James na may halong pagkamangha sa boses. Namula si Hart at ngumiti. Salamat James, ang sweet mo naman. Nagpatuloy ang kanilang masayang usapan habang si Jamie ay abala sa pagkain. Nagsimula silang magkwentuhan tungkol sa kanilang mga buhay, mga pangarap at mga alaala ng nakaraan. Ang bawat sandali ay tila isang bagong pahina ng kwento na nagiging bahagi ng kanilang buhay. Sa ilalim ng malaking puno, habang binabalot ng masayang kwentuhan at tawanan, naramdaman ni Hart ang kakaibang saya at pag-asa. Bagamat malayo siya sa Maynila at sa kanyang mga kaibigan, natagpuan niya ang isang bagong pamilya at mga bagong kaibigan na nagpaparamdam sa kanya ng tunay na kaligayahan. Napapansin na nga ng mga katrabaho ni Hart na laging masaya at tila inspired siya nitong mga nakaraang araw. Hindi nakaligtas sa kanila ang mga pagbabago sa kanyang disposisyon, kaya naging mausisa sila sa kanya. Isang araw habang break time nila, nagtipon-tipon ng mga empleyado sa pantry at sinimulang usisain si Hart. Hart, parang lagi kang blooming ngayon sabi ni Joanne na may malisyosong ngiti sa labi. May bago ka bang inspirasyon? Nagtawanan ang iba pang mga katrabaho ni Hart. Nagkakantsawan. Baka si James yan lagi mo siyang binabanggit Biro ng isa. Natawa rin si Hart, ngunit pilit niyang tinanggi ang mga hinala ng kanyang mga kasama. Hindi, wala yun. Magkaibigan lang kami ni James, sabi niya habang hinahawi ang buhok sa kanyang muka. Hindi naman niya ako gusto. Masyado kayo nag-iisip ng kung ano-ano. Talaga ba, Hart? Baka naman secret crush mo si James Patuloy na pang-aasar ni Joanne. Hindi papayag na basta na lang magpaawat. Promise, wala nga talaga, sabi ni Hart na may pilit ng ngiti sa kanyang mga labi. Saka busy siya sa pag-aalaga kay Jamie. Magkaibigan lang talaga kami. Ngunit kahit anong pagtanggi ni Hart sa mga hinala ng kanyang mga katrabaho, sa loob-loob niya hindi niya may kakaila na may naboboong mga spark sa pagitan nila ni James. Sa tuwing nakikita sila sa ilalim ng malaking puno, nararamdaman niya ang kakaibang saya at kilig na tila ba bagong damdamin para sa kanya. Habang nagkikwentuhan pa ang mga katrabaho, si Hart naman ay tila lumilipad ang isip. Iniisip ang mga sandaling kasama si James at Jamie sa ilalim ng puno. Kahit sa simpleng pagsasama-sama nila, nararamdaman niyang may espesyal na connection sa pagitan nila ni James kahit hindi pa niya ito kayang aminin ng lubusan. Naging masaya naman si Hart sa summer, lalo na dahil sa presensya ni James. Ang bawat araw na kasama siya at si Jamie sa ilalim ng malaking puno ay nagiging espesyal para sa kanya. Ngunit isang araw natanggap ni Hart ang tawag mula sa kanyang tatay. Hart, kailangan nang bumalik sa Maynila, mariing sabi ni Don Renato sa telepono. Tapos na ang trabaho mo dyan sa summer, kailangan ka na namin dito. Biglang bumagsak ang mundo ni Hart. Nalungkot siya ngunit alam niyang wala siyang magagawa. Opo papa, babalik na po ako, sagot niya ng may mabigat na puso. Pagkatapos ng tawag, pinilit ni Hart na maging matatag. Kailangan niyang magpaalam sa mga naging kaibigan niya sa summer, lalo na kay James. Nagkita sila sa ilalim ng kanilang paboritong puno at malungkot niyang sinabi ang balita. James, kailangan ko nang bumalik sa Maynila. Pinapauwi na ako ng papa ko, sabi ni Hart habang pinipigilan ng luha. Nagulat si James at hindi may tago ang lungkot sa kanyang muka. Talaga? Bakit naman parang sobrang biglaan? Akala ko ba mas magtatagal ka dito? Akala ko rin James, pero tapos na raw ang trabaho ko dito, paliwanag ni Hart. Wala akong magagawa kundi sundin ang gusto ng papa ko. Hinawakan ni James ang kamay ni Hart at tumingin sa kanyang mga mata. Hart, alam kong babalik ka sa Maynila pero sana hindi na ito ang huli nating pagkikita. Umiti si Hart kahit na may luha sa kanyang mga mata. James, hindi kita makakalimutan. Sana nga, magkita pa ulit tayo. Nagpaalam sila ng may mabigat na puso. Ngunit sa likod ng kanilang lungkot, naroon ang pag-asa na muling magkikita sa hinaharap.
Habang nag-iimpake si Hart ng kanyang mga gamit, iniisip niya ang lahat ng masasayang ala-ala sa summer. Lalo na ang mga sandali kasama si James at Jamie sa ilalim ng malaking puno. Kasama rin palang umuwi ni Hart ang kaibigan niyang si Joanne dahil sa Maynila na rin ito madidestino. Base na rin sa kagustuhan ni Don Renato. Pero bago makaalis si Hart, hinabol siya ni James sa terminal kung saan siya sasakay pa uwi ng Maynila. Humihingal at kinakabahan. Hinawakan ni James ang kamay ni Hart bago siya makapasok sa bus. "Hart, sandali lang," sabi ni James. Habol ang kanyang hininga. "Kailangan ko lang sabihin sa iyo ang totoo." Nagulat si Hart at hindi alam kung ano ang sasabihin. "James, ano yun?" Huminga ng malalim si James at tumingin ng diretso sa mga mata ni Hart. "Hart, mahal kita. Hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Alam kong biglaan pero handa akong manligaw sa iyo kahit nasa Maynila ka na." Natigilan si Hart. Nagulat sa biglaang pag-amin ni James. Hindi siya agad nakapagsalita. "James, hindi ko alam ang sasabihin. Naguguluhan ako." Hinawakan ni James ang kanyang mga kamay ng mas mahigpit. "Hart, alam kong ito ay isang napakalaking sorpresa. Pero gusto kong malaman mo na seryoso ako. Handa akong gawin ang lahat para patunayan sa iyo ang nararamdaman ko." Tumango si Hart. Tinatangka ang mga salita. "James, kailangan ko munang pag-isipan to. Biglaan kasi. Babalik ako sa Manila at gusto ko munang magpahinga at mag-isip." "Oo, naiintindihan ko," sagot ni James na may bahagyang ngiti sa kanyang muka. "Maghihintay ako, Hart. Kausapin mo ako kapag handa ka na." Niyakap ni James si Hart ng mahigpit bago siya tuluyang sumakay sa bus. Habang papalayo ang sasakyan, tinitignan ni Hart si James sa labas ng bintana. Nararamdaman ng halo-halong emosyon, kalungkutan, saya at pag-asa. Alam niyang may malaking desisyon siyang kailangang gawin at nagpasya siyang bigyan ng sarili ng panahon para mag-isip. Pagdating sa Maynila, napansin agad ni na Don Renato at Doktora Regina ang pagbabago kay Hart. Halos hindi nila makausap ang kanilang anak. Natila laging malalim ang iniisip. Madalas ay nakatitig lang siya sa malayo, hindi makapag-concentrate sa mga usapan at gawaing bahay. Isang gabi habang naghahaponan sila, napansin ni Don Renato ang katahimikan ni Hart. "Hart, ano ba yan? Napapansin ko na palagi nilang malalim ang iniisip mo. May problema ba?" Tanong niya na may halong pag-aalala at inis. Umangat ng tingin si Hart mula sa kanyang pinggan at bahagyang umiti. "Wala po, Papa. Medyo pagod lang siguro." Ngunit alam ni Don Renato na may higit pa sa pagod ang nararamdaman ni Hart. "Hart, ano ba? Ayokong makikita ka na nagkakagusto sa kung sino-sinong hampas lupang mahirap, ha? Tandaan mo, may reputasyon tayong pinangangalagaan. Alam ko yung mga ganyang pag-uugali." Tumango si Hart. Ngunit sa loob-loob niya, naguguluhan siya. Hindi niya maiwasang isipin si James at ang mga sandaling magkasama sila sa summer. Ang mga ngiti, tawanan at mga pag-uusap ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang ala-ala. "Hart, tandaan mo ang sinabi ko. Huwag mong sayangin ang kinabukasan mo sa mga bagay na walang patutunguhan." Dagdag ni Don Renato na may tono ng pagbababala. "Opo, Papa," mahinang sagot ni Hart. Ngunit sa kanyang puso, naroon ang pag-aalinlangan at pag-asa. Alam niyang kailangan niyang mag-isip ng mabuti. Ngunit hindi niya maiwasang tanungin ang sarili kung ano ang tunay na makapagpapaligaya sa kanya. Sa kabila ng babala ng kanyang tatay, hindi mapigilan ni Hart ang kanyang nararamdaman. Araw-araw na lamang, sa pagtatapos ng kanyang mga gawain, hinihintay niya ang tawag ni James. Ang bawat gabi ay nagiging espesyal, kahit pa magkalayo sila ng milya-milya. "James, kumusta?" Bati ni Hart isang gabi habang nakihiga sa kanyang kama. "Kumusta ang araw mo?" "Hart, masaya naman. Naglaro kami ni Jamie sa park. Ikaw, kumusta ka?" Sagot ni James sa kabilang linya na tila ramdam ang saya sa boses ni Hart. "Okay lang. Medyo pagod lang sa trabaho pero ayos lang kasi nakakausap kita." Sagot ni Hart na may ngiti sa kanyang labi. "Miss na miss ko na yung mga kwentuhan natin sa ilalim ng puno." Miss na din kita, Hart. Sana makabalik ka agad dito sa summer." Tugon ni James na may bahid ng lungkot at pag-asa. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap gabi-gabi, unti-unting nahuhulog ang puso ni Hart para kay James. Tila ba wala na siyang pakialam sa sinasabi ng kanyang tatay. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang nararamdaman niya para sa lalaki. Ang taong nagpapasaya at nagbibigay kulay sa kanyang buhay.
James, alam mo ba na kahit malayo tayo, parang ang lapit-lapit mo pa rin sa akin? Sabi ni Hart isang gabi habang tinitignan ng mga bituin sa labas ng bintana. Ramdam ko yung pagmamahal mo kahit sa tawag lang. Hart, gagawin ko ang lahat para maging malapit tayo ulit. Tugon ni James. Alam kong mahirap pero handa akong maghintay at magsakripisyo para sa'yo. Napapikit si Hart. Iniisip ang hinaharap nila ni James. James, mahalaga ka sa akin. Kahit anong sabihin ng tatay ko, ikaw ang nagpapasaya sa akin. Sana magkasama na tayo ulit. Hart, mahalaga ka rin sa akin. Huwag kang mag-alala, makakahanap tayo ng paraan. Sabi ni James na puno ng determinasyon at pagmamahal. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy na lumalalim ang damdamin ni Hart para kay James. Alam niyang mahirap ang sitwasyon nila, pero handa siyang harapin ang lahat para sa pag-ibig na ito. Ang tanging hiling niya ay ang muling makasama si James, ang taong nagpapaalala sa kanya ng tunay na kaligayahan. Isang gabi habang magkausap sila sa telepono, napansin ni Hart na tila may gustong sabihin si James na mahalaga. Hart, may importante akong sasabihin sa'yo. Nagsimula si James, halatang may pag-aalangan sa kanyang boses. Ano yun, James? Tanong ni Hart na nararamdaman ang kakaibang tensyon sa kanilang pag-uusap. Hart, kasi makatagal ko nang gustong sabihin sa'yo to. Alam kong malayo tayo sa isa't isa pero... Bago matapos ni James ang kanyang sasabihin, biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Hart at pumasok ang kanyang tatay. Hart, anong ginagawa mo? Malamig na tanong ni Don Renato na ikinagulat ni Hart. Napatigil si Hart at mabilis na binitawan ng telepono. Kausap ko lang po si Joanne. Mabilis niyang sagot kahit alam niyang mali ang pagsisinungaling. Okay, sige, huwag mo nang sayangin yung oras mo sa mga walang kwentang usapan. Kailangan mo pang tapusan ng report mo bukas, huwag mo kalimutan. Maraing sabi ni Don Renato. Opo pa, sagot ni Hart. Pilit na itinatago ang kaba. Matapos umalis ang kanyang tatay, mabilis na bumalik si Hart sa telepono. Ngunit wala na si James sa linya. Malungkot siyang tumingin sa telepono. Iniisip kung ano nga bang naisabihin ni James. Ano kaya ang mahalagang sasabihin ng lalaki na hindi niya narinig? Sa kanyang puso, naroon ang pag-asa na sa susunod nilang pag-uusap ay malalaman niya ang sagot. Kinabukasan, matapos maligo at mag-agahan si Hart, napansin niyang maraming tao sa kanilang bahay. May mga karpentero at manggagawa na abala sa iba't ibang gawain. Nagtaka siya kaya lumapit siya sa kanyang tatay. Papa, ano pong nangyayari? Bakit ang daming tao dito? Tanong ni Hart habang tinitignan ng mga manggagawa sa paligid. Sinagot siya ni Don Renato na abala rin sa pagsisiyasat ng mga gawain. May pinaparepair ako sa garahe at sa kwarto namin ng mama mo. Kailangan na kasing ayusin ang lang parte ng bahay. Tumango si Hart ngunit napansin niya ang isang pamilyar na muka sa grupo ng mga karpentero. Nang tignan niya ng mas mabuti, laking gulat niya na isa sa mga karpentero ay si James. Nagkatinginan sila at parehong nagulat. James? Bulong ni Hart. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nakita ni James si Hart at nagulat din siya. Hart? Sagot niya. Halos hindi makapagsalita. Lumapit si Hart kay James. Hindi alintana ang mga tanong na pumapasok sa kanyang isip. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya, habang pilit na pinipigilan ng pag-aalala na baka mapansin sila ng kanyang tatay. Bumalik ako sa Maynila para magtrabaho. Hindi ko alam na dito ako mapupunta sa bahay niyo. Paliwanag ni James, halatang nag-aalangan sa sitwasyon. Bago pa man makapag-usap ng maayos, napansin ni Don Renato ang kanilang pag-uusap. Hoy Hart, kilala mo ba siya? Tanong ng kanyang tatay na may halong pagsusuri sa boses. Oo papa, si James. Kaibigan ko po sa Samar. Sagot ni Hart na pilit pinapakalma ang sarili. Tumango si Don Renato, tila wala namang interes sa karagdagang detalye. Mabuti naman at may kakilala ka dito, pero Hart, huwag mo na silang abalahin. Kailangan nilang matapos agad ang trabaho. Opo papa, sagot ni Hart na may halong lungkot at pagkabalisa. Bago tuluyang bumalik sa trabaho si James, nagkaroon sila ng mabilis na pagkakataon na mag-usap. Hart, kailangan nating mag-usap mamaya. Marami akong gustong ipaliwanag. Sabi ni James na may seryosong ekspresyon. Tumango si Hart. Sige James, magkita tayo mamaya. Sa buong araw, hindi mapakali si Hart sa mga nangyari. Hindi niya inakalang muling magtatagpo ang kanilang mga landas sa ganitong paraan. Habang abala si James sa trabaho, si Hart naman ay nag-iisip ng mga bagay na kanilang pag-uusapan mamaya. Nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap sina James at Hart.
Pumunta sila sa likod ng bahay. Tila sabik na muling makita at yakapin ang isa't isa. Agad silang nagyakapan. Ramdam ang init at pagmamahal na matagal nilang itinago. Heart, miss na miss kita, sabi ni James habang hinahaplos ang buhok ni Heart. Miss na miss din kita, James. Ang hirap na hindi kita nakakausap ng maayos, sagot ni Heart na may luha sa kanyang mga mata. Biglang narinig nila ang malakas na boses ni Don Renato. Ano tong nakikita ko? Anong ginagawa mo sa anak ko, ha? Galit na galit siyang lumapit sa kanila. Papa, si James po ay... Simula ni Heart, ngunit agad siyang pinutol ng kanyang tatay. Ano? Si James? Si James ay ano? Sigaw ni Don Renato. Isa siyang karpintero. Wala siyang karapatan na lumapit sa'yo. Papa, manliligaw ko po si James, sagot ni Heart. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Mahal ko po siya. Hindi makapaniwala si Don Renato sa narinig. Ano? Manliligaw? Hindi mo ba alam kung ano ang ginagawa mo? Galit na galit niyang sinapak si James na agad namang napahawak sa kanyang pisngi. Tama na, anong ginagawa mo? Sigaw ni Heart, umiiyak habang sinusubukang pigilan ng kanyang tatay. Nagmumukha kang tanga, Heart. Hindi ka nababagay sa isang tulad niya. Isa lang siyang karpintero, naiintindihan mo ba? Patuloy na galit ni Don Renato. Pinalayas kita sa Samar para magkaroon ka ng disiplina, hindi para makipaglandian sa mga hampas lupang ito. Dumating ang nanay ni Heart na si Doktora Regina at nakita ang nangyayari. Renato, ano ba tong kaguluhan na to? Tanong niya. Tignan mo yung anak mo, Regina. Nakikipag-ugnayan sa isang hamak na karpintero. Sagot ni Don Renato. Hindi pa rin mawala ang galit. Lumapit si Doktora Regina kay James at nagsalita ng malamig. Uy, ikaw, wala kang lugar sa pamilya namin. Isa kang walang kwentang tao na walang may pagmamalaki. Ma, Papa, tama na! Mahal ko si James! Pilit na sigaw ni Heart, ngunit walang nakinig sa kanya. Heart, hindi ka namin pinalaki para maging ganito, sabi ni Doktora Regina. Hindi mo ba naiintindihan ang ginagawa mo? Ang kahihiyan na dinadala mo sa pamilya natin? Malis ka na dito bago pa ako tuluyang mawalan ng pasensya. Banta naman ni Don Renato kay James. Walang magawa si James kundi sumunod. Umalis siya nang walang imik. Ngunit kitang-kita sa kanyang mukha ang sugat at sakit sa puso. Naiwang umiiyak si Heart. Hinahabol ng kanyang tingin si James habang palayo ito. James, patawarin mo ako. Bulong ni Heart na parang umaasa na maririnig ito ni James kahit malayo na siya. Magsitigil kayong dalawa, sigaw ni Don Renato. Heart, simula ngayon, hindi mo na pwedeng kausapin ng lalaking yon. Kailangan mong intindihin ang lugar mo at lugar niya. Habang tinatanggal ng mga magulang ni Heart ang lahat ng ala-ala ni James sa kanyang buhay, naiwan siyang umiiyak. Ramdam ang sakit at bigat ng kanyang desisyon. Sa likod ng lahat ng ito, naroon ang pag-asa na balang araw ay muli silang magkikita ni James. At sa pagkakataong iyon, walang makakahadlang sa kanilang pagmamahalan. Ilang beses na sinubukang tawagan ni Heart si James, ngunit hindi ito sumasagot sa bawat tawag niya. Palaging, the number you have dialed is not available. Ang sagot ng makina. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nawawala ang pag-asa ni Heart na makakausap pa niya si James. James, please, sagutin mo naman ako. Bulong ni Heart habang muling tumatawag. Ngunit tulad ng dati, walang sagot. Sa bawat gabi, laging umiiyak si Heart. Hindi niya matanggap na tila tinigilan na ni James ang panliligaw sa kanya. Ang mga araw na puno ng saya at kilig ay napalitan ng mga gabi ng lungkot at pag-iyak. Paano na ang lahat ng pangako natin? Tanong ni Heart sa sarili habang nakatingin sa kisame ng kanyang kwarto. Pilit na iniintindi ang mga nangyari. Bakit mo ko iniwan, James? Ang mga magulang ni Heart sa kabila ng kanilang pagnanais na makalimutan niya si James, napansin ang patuloy na kalungkutan ng kanilang anak. Subalit hindi pa rin sila natinag sa kanilang desisyon. Heart, kailangan mo nang mag-move on. Maraming ibang lalaki dyan na mas karapat dapat sa'yo. Sabi ni Doktora Regina isang gabi habang magkasama sila sa sala. Oo nga, Heart, ano ba yan? Hindi siya ang tamang tao para sa'yo, naiintindihan mo? Dagdag pa ni Don Renato. Ngunit kahit anong sabihin ng kanyang mga magulang, hindi mabura sa isipan ni Heart ang mga ala-ala nila ni James. Pero mahal ko siya. Hindi niyo ba naiintindihan? Sagot ni Heart na may halong luha sa kanyang mga mata. Heart, mahal ka namin at gusto lang namin ang mabuti para sa'yo. Sabi ni Doktora Regina. Pilit na inaabot ang kamay ni Heart.
Pero hindi nyo naiintindihan ang nararamdaman ko. Bulong ni Hart habang tumatakbo pabalik sa kanyang kwarto. Isinasara ang pinto at muling humagulhol. Sa mga gabing puno ng lungkot at pag-iyak, natutunan ni Hart na maging mas matatag. Hindi niya alam kung kailan o paano muling makikita si James, pero alam niyang hindi niya kayang kalimutan ang pagmamahal niya para sa kanya. Isang gabi, matapos ang isa pang walang katapusang pag-iyak, napagpasya ni Hart na hindi na maghintay ng milagro. Kailangan niyang gumawa ng paraan para hanapin muli ang kanyang kaligayahan. James, kung nasaan ka man, hahanapin kita, sabi ni Hart sa kanyang sarili. Hindi ako susuko sa atin. Ang kanyang determinasyon ay lumakas at alam niyang sa bawat hakbang na gagawin niya, ang pag-ibig nila ni James ang magiging gabay niya. Lumipas ang mga buwan ngunit wala ni isang balita kay James. Si Hart ay patuloy na nagdurusa. Ang kanyang puso ay tila nawala ng kulay at saya. Sa mga pagkakataong labis siyang nalulungkot, si Joanne ang kanyang takbuhan. Palagi niyang pinapalakas ang loob ni Hart at nagiging sandigan niya sa mga oras ng pangangailangan. Isang Sabado ng hapon na habang nagkakape sa paborito nilang coffee shop, nag-usap sina Hart at Joanne tungkol sa nararamdaman ni Hart. Hart, alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo pero kailangan mong maging matatag, sabi ni Joanne habang hinahawakan ng kamay ni Hart. Nandito lang ako para sa'yo, bilang kaibigan mo. Joanne, ang hirap kasi. Hindi ko alam kung nasaan na si James, parang iniwan niya na ako nang walang paalam. Sagot ni Hart, pilit na pinipigil ang luha. Baka naman may rason kung bakit hindi siya nagpaparamdam. Baka may pinagdadaanan din siya o baka naman may pinaplano siya, sabi ni Joanne. Pero hindi ibig sabihin no na kailangan mong isuko ang sarili mo. Kailangan mong ipagpatuloy ang buhay mo, Hart. Namasyal sila ni Joanne sa parke pagkatapos ng kanilang kape. Naglalakad sa ilalim ng mga puno at humihinga ng sariwang hangin. Hart, minsan kailangan nating tanggapin na may mga bagay na hindi natin makokontrol, sabi ni Joanne habang naglalakad sila. Pero lagi mong tandaan, hindi ka nag-iisa. Nandito kami ng mga kaibigan mo para sa'yo. Salamat, Joanne. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka, sagot ni Hart na may kaunting ngiti sa kanyang labi. Alam mo, Hart, pwede nating subukan ng mga bagong bagay para kahit papaano ay maibsan ang sakit mo, mungkahi ni Joanne. Pumunta tayo sa mga lugar na hindi pa natin napupuntahan. Mag-explore tayo ng mga bagay-bagay, masaya yun. Natuwa si Hart sa idea. Sige Joanne, mukhang magandang plano yan. Kailangan ko nga siguro ng bagong perspektibo sa buhay. At sa mga sumunod na linggo, nagpatuloy ang kanilang pag-explore sa mga bagong lugar at mga aktibidad. Unti-unting bumabalik ang saya kay Hart. Kahit pa naroon pa rin ang kirot ng pagkawala ni James, alam niyang hindi agad mawawala ang sakit. Pero sa tulong ni Joanne at ng kanilang mga bagong karanasan, natutunan niyang harapin ang bawat araw na may bagong pag-asa at lakas ng loob. Isang hapon habang nagkakape sina Joanne at Hart, nagkaroon ng idea si Joanne na ireto ang kanyang kaibigan kay Hart. Hart, may kakilala ako, kaibigan ko siya ng college. Si Robert. Sakto, nandito siya ngayon sa Manila. Mabait si Robert at sa tingin ko magugustuhan mo rin siya, sabi ni Joanne na may ngiti sa kanyang labi. Bakit hindi mo subukan? Nag-aalangan man si Hart noong una, napapayag din siya ni Joanne. Sige Joanne, subukan ko na rin. Wala naman sigurong mawawala, sagot ni Hart, pilit nang umingiti. Nag-date sina Hart at Robert kinabukasan. Pumunta sila sa isang cozy na restaurant. Ngunit habang kumakain, hindi maiwasan ni Hart na pag-usapan si James. Alam mo Robert, di ba taga-Samar ka? Nakapunta na rin ako sa Samar eh. Noong nasa Samar ako, may nakilala akong sobrang bait na lalaki. Si James. James ang pangalan niya. Kwento ni Hart na tila hindi mapigilan ang sarili. Ang dami naming magagandang ala-ala. Napakabait niya at sobrang maalalahanin. Nakangiti lang si Robert sa simula. Ngunit habang tumatagal, napansin niyang palaging si James ang sentro ng usapan. Mukhang special talaga si James sa iyo ah, sabi ni Robert na may bahid ng pagkadismaya sa boses. Oo, sobrang special siya, sagot ni Hart. Hindi napapansin ang pagbabago sa mood ni Robert. Ang dami naming pinagsamahan at siya ang taong nagpakita sa akin ng tunay na pagmamahal. Tumigil si Robert at napabuntong hininga. Hart, mukhang hindi ka pa talaga nakaka-move on. Hindi pa talaga nakaka-move on ang puso mo kay James. May hirap makipag-date sa'yo habang si James pa rin ang iniisip mo.
Natauhan si Hart sa sinabi ni Robert. Naku, pasensya na Robert. Hindi ko talaga napansin. Ang hirap kasi. Ang hirap kalimutan si James. Tumayo si Robert. Nagpasalamat at nagpaalam kay Hart. Hart, sana mahanap mo ang closure na hinahanap mo. Kailangan mo munang ayusin ang nararamdaman mo bago ka ulit magbukas para sa iba. Habang pinapanood ni Hart, napaalis si Robert, napagtanto niya ang isang mahalagang bagay. Si James pa rin ang laman ng puso niya. Hindi niya magawang kalimutan ang kanilang mga alaala at kahit anong pilit na paglimot, si James pa rin ang tinitibok ng kanyang puso. Sa kanyang pag-uwi, muling bumalik ang mga alaala ni James. James, nasaan ka na kasi? Miss na kita. Bulong ni Hart sa sarili habang nakatingin sa mga bituin sa kalangitan. Alam niyang kailangan niyang hanapin ang kanyang sarili at ang pagmamahal na minsan niyang natagpuan kay James. 1 taon pa ang lumipas, ngunit si Hart ay hindi pa rin tuluyang nakakalimot kay James. Isang hapon habang nagkakape si Hart at ang kanyang kaibigan na si Joanne, muling nabuksan ang usapan tungkol kay James. Hart, alam kong mahirap pero 1 taon lang lumipas. Kailangan mo na ring mag-move on. Sabi ni Joanne na may halong pag-aalala sa boses. Anong gagawin ko, Joanne? Hindi ko pa rin talaga kayang kalimutan si James. Ang sakit pa rin eh. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang siyang nawala. Sagot ni Hart habang pinipilit na wag lumuha. Alam ko, Hart, pero kailangan mong magpakatatag. Nandito lang ako para sa'yo. Sabi ni Joanne, hinahawakan ang kamay ni Hart. Samantala sa bahay, patuloy na minamaliit ng mga magulang ni Hart si James sa kanilang mga kwento. Habang kumakain sila ng hapunan, muling napunta ang usapan sa nakaraan. Alam mo Hart, buti na lang at natakot na yung James na yun. Hindi naman siya karapat-dapat sa'yo eh. Sabi ni Don Renato, may halong pangungutya sa boses. Oo nga Hart, isang hampas lupa lang siya. Hindi siya bagay sa pamilya natin. Dagdag ni Dr. Regina na tila walang pakialam sa nararamdaman ng anak. Tahimik lang si Hart habang nasasaktan sa mga sinasabi ng kanyang mga magulang. Pilit niyang iniiwasan ang paghiyak sa harap nila. Ngunit ramdam niya ang kirot sa kanyang puso. Sa kabila ng lahat ng sinasabi nila, alam niyang hindi nila naiintindihan ang tunay na nararamdaman niya. Hart, hindi mo ba naisip kung gaano kalaking kahihiyan ang nadala ng James na yun sa pamilya natin ha? Patuloy ni Don Renato. Buti na lang at nawala na siya sa buhay mo. Hindi na rin nagsimula yung kadirang relasyon niyo. Napakagatlabi si Hart. Pinipilit na wag magpakita ng emosyon. Opo, Papa. Sagot niya ng mahina. Ngunit sa loob-loob niya, naroon pa rin ang pangarap na muling makita at makasama si James. Pagkatapos ng hapunan, pumunta si Hart sa kanyang kwarto at muling tumingin sa mga ala-ala nila ni James. James, nasaan ka na? Hindi ka na ba talaga magpapakita sa akin? Bulong niya sa sarili habang ang mga luha ay muling dumadaloy sa kanyang mga mata. Alam niyang hindi pa tapos ang kwento nila at kahit gaano pa kahirap, handa siyang maghintay sa tamang panahon para muling magtagpo ang kanilang mga landas. Isang araw sinama ni Don Renato ang anak niyang si Hart sa isang business meeting. May isang malaking kumpanya ang gustong makipag-partner sa kanila at nais ni Don Renato na ipakita kay Hart ang proseso ng mga ganitong transaksyon. Excited at kabado si Hart. Hindi dahil sa meeting kundi dahil sa patuloy pa rin niyang iniisip si James. Samantala si Don Renato naman ay excited rin dahil kung sakaling mag-close ang deal na ito ay malaking tulong ito sa kanilang kumpanya. Pagdating nila sa meeting room, nagulat si Hart nang makita kung sino ang may-ari ng kumpanya. Si James, ang lalaking matagal niya nang hinahanap at iniiyakan, ang nasa harap nila, nakasuot ng elegante at mukhang matagumpay. Nagkatinginan sina Hart at James, parehong nagulat sa muling pagkakatagpo ng kanilang mga mata. Si Don Renato na nasa gilid ni Hart ay tila napatigil sa kanyang paghinga at nakaramdam ng kaba. Mr. James Alcantara, siya po ang may-ari ng kumpanya na gustong makipag-partner sa atin. Ipinakilala ng kanilang business associate na natiling profesional si James kahit naramdam niya ang halo-halong emosyon sa kanyang dibdib. Magandang umaga. Maraming salamat sa pagdalo nyo, sabi ni James habang nakatingin kay Don Renato. Pagkatapos kay Hart na parang sinasabing, hindi kita nakalimutan. Magandang umaga. Sagot din ni Don Renato. Pilit na tinatago ang kaba sa kanyang boses. Hindi ko inaasahan na ikaw pala ang may-ari ng kumpanyang to.
Matagal na rin mula nung huli tayong magkita, Mr. Velez. Sabi ni James na may matibay na tono. Pinapakita ang kanyang pagiging professional. Pero narito tayo ngayon para sa isang mahalagang usapan. Habang nagpapatuloy ang meeting, tahimik lang si Hart, ngunit hindi maiwasang mapansin ang pag-usbong ng tagumpay at kumpiyansa ni James. Si James, sa kabila ng lahat ng sakit na pinagdaanan ay nanatiling profesional at malinaw sa kanyang mga plano para sa partnership. Narito ang mga detalye ng aming proposal, sabi ng tatay ni Hart na si Don Renato habang ipinapakita ang mga dokumento. Naniniwala kami na ang partnership na ito ay magdudulot ng malaking benepisyo sa parehong panig. Habang nag-uusap, hindi maiwasan ni Don Renato na mapansin ang pagbabago sa postura ni James. Ang dating hinahamak at minamaliit ay ngayon isang matagumpay na negosyante. Natapos ang meeting ng maayos at habang nagpapaalam si Don Renato, nagkaroon ng pagkakataon sina James at Hart na mag-usap ng saglit. Hart, maaari ba kitang makausap pagkatapos nito? Tanong ni James na may bahid ng pag-asa sa kanyang mga mata. Oo, James. Sagot ni Hart na ngayon ay punong-puno ng emosyon. Marami tayong kailangang pag-usapan. Habang papalayo si Don Renato, naramdaman niya ang kaba at pag-aalala sa muling pagtatagpo ng kanilang mga anak. Sa pagkakataong ngayon, alam niyang hindi niya nakayang hadlangan ang pagmamahala ni Hart at James. Nang makapunta sila sa isang bakanteng kwarto, agad na bumagsak ang mga luha ni Hart. Hindi niya na napigilan ang emosyon na kanina niya pa iniipit. James, bakit? Humagulhol si Hart. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Bakit hindi ka man lang tumawag o nangamusta? Bakit mo ako iniwan ng ganito? Alam mo bang araw-araw kitang iniisip? Araw-araw kitang hinihintay pero wala, James. Wala kang paramdam. Sobrang sakit ng ginawa mo. Nanatiling tahimik si James. Nakatayo sa harap ni Hart habang pinapanood ang bawat patak ng luha nito. Kita sa kanyang mga mata ang lungkot at pagdurusa. Ngunit pinili niyang hindi magsalita. Akala ko, James, mahal mo ko. Akala ko totoo ang lahat ng sinabi mo pero bakit? Ano bang nagawa kong mali? Bakit hindi mo ako binigyan ng kahit isang paliwanag man lang? Hindi mo pinaglaban yung relasyon natin. Patuloy na sabi ni Hart. Ang kanyang boses ay puno ng hinanakit at sakit. Tuwing gabi umiiyak ako. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung ano ba ang nangyari. Kung bakit bigla ka na lang nawala. Nakakasakit, James. Hindi mo ba naisip yun? Na habang ikaw ay tahimik lang, ako naman ay naghihirap. Habang nagsasalita si Hart, ramdam niya ang bigat ng mga damdaming matagal niya nang kinikimkim. James, hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Mahal na mahal kita pero bakit mo ako iniwan ng ganito? Bakit mo ako pinahirapan? Sa wakas, tahimik na lumapit si James kay Hart. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Ngunit hindi pa rin nagsasalita. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-amin at pagsisisi. Sa mga sandaling iyon, alam ni Hart na kahit hindi magsalita si James, naroon ang sagot sa kanyang mga mata. Ang pagsisisi, ang sakit, at ang pagmamahal na hindi kailanman nawala. Patuloy na humagulhol si Hart. Pinapanood ni James na tila ba nais niyang yakapin ito at alisin ang lahat ng sakit na nararamdaman ng dalaga. Ngunit nanatili siyang tahimik. Binibigyan ng oras si Hart na ilabas ang lahat ng hinanakit at sakit sa kanyang puso. James, mahal pa rin kita. Bulong ni Hart na parang isang panalangin na umaasang maririnig ng langit. Pero hindi ko alam kung paano magpapatuloy ng ganito. Sa mga sandaling iyon, alam nilang pareho na ang kanilang pag-ibig ay nasubok ng panahon at distansya. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit at hinanakit, ang pagmamahal nila para sa isa't isa ay nanatiling buhay at matatag. Matapos kumalma si Hart at humupa ang kanyang mga luha, nagsimula si James na magpaliwanag. Huminga siya ng malalim, pilit na hinuhugot ang tamang mga salita. Hart, noong pinalayas ako ng tatay mo, may sinisimulan na akong kumpanya. Alam kong hindi ako sapat para sa iyo noon at kinailangan kong magtrabaho ng gusto para masuportahan ang mga proyektong sinimulan ko. Hindi pa kasi kumikita ang negosyo ko noon. Sabi ni James, ang boses niya ay puno ng emosyon. Naisip ko, Hart, na kung gusto kong maging karapat-dapat sa mata ng mga magulang mo, kailangan kong patunayan na kaya kong magtagumpay. Sa loob ng 1 taon, ibinuhos ko ang lahat ng oras at lakas ko para sa pagpapalago ng negosyong sinimulan ko. Ginawa ko yon hindi lang para sa sarili ko kundi para sa atin. Para sa kinabukasan ng pinapangarap ko na kasama ka. Patuloy ni James.
Nakatitig kay Hart na tila naisip parating ang lahat ng damdamin sa kanyang mga salita. Napapikit si Hart. Dinadama ang bawat salitang binibitawan ni James. James, paano kung may nanligaw sa akin habang wala ka? Hindi ka ba natatakot na mawala ako? Hinawakan ni James ang mga kamay ni Hart at tumitig sa kanyang mga mata. Hart, natatakot ako, oo. Pero ang tunay na pagmamahal ay kaakibat ng tiwala. Tiwala sa iyo. Tiwala sa atin. Alam kong kung tunay ang pagmamahal natin sa isa't isa, kahit anong mangyari, babalik at babalik tayo sa isa't isa. Mahal kita, Hart, at hindi nagbago yun. Kahit na mahirap ang pinagdaanan ko, ikaw ang nagbigay ng lakas sa akin. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako sumuko. Dagdag ni James, ramdam ang bigat at lalim ng kanyang mga salita. Natahimik si Hart. Pinapakinggan ang bawat katagang lumalabas sa bibig ni James. Ramdam niya ang katotohanan at sinseridad ng kanyang mga salita. Ang sakit na kanyang nararamdaman ay napalitan ng pag-asa at pagmamahal. Ngunit alam niyang marami pa silang kailangang pag-usapan at harapin sa kanilang hinaharap. Sa masandaling iyon, ramdam nilang pareho na ang kanilang pagmamahalan ay muling nabibigyan ng bagong pag-asa. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Don Renato. Sa pagkakataong ito, hindi na siya galit. Sa halip, may mabait na ekspresyon sa kanyang muka. James, simula ni Don Renato. Kailangan nating mag-usap sana. Tinatanggap mo ba yung proposal ng kumpanya ko? Seryosong tumingin si James kay Don Renato. Halatang may matinding damdamin na naisip pahayag. Mr. Velez, may matagal na akong gustong sabihin sa'yo. Sabi ni James. Ang boses niya ay puno ng determinasyon. Alam ko kung paano mo ako tinrato noon. Alam ko kung paano mo ako pinahiya at pinalayas dahil lamang sa tingin mo, hindi ako karapat-dapat kay Hart. Nagulat si Don Renato ngunit nanatili siyang nakikinig. James, alam kong may pagkakamali ako. Hindi pa tapos magsalita si Don Renato nang biglang sumiklab si James. Di nyo alam kung gaano kasakit ang ginawa nyo sa akin at kay Hart. Para sa inyo, pera at reputasyon lang ang mahalaga. Hindi nyo ba naiisip kung gaano ninyo sinaktan ang anak ninyo? Kung paano nyo binaliwala ang nararamdaman niya? Napatahimik si Don Renato. Hindi inaasahan ang matinding galit na ipinapakita ni James. James, alam kong nagkamali ako. Hindi nyo lang ako ininsulto, Mr. Velez. Ininsulto nyo rin ang pagmamahalan namin ni Hart. Pinilit nyo akong maging mas mababa kaysa sa nararapat dahil sa tingin ninyo. Hindi ako sapat. Pero mali kayo. Ginawa kong lahat para patunayan sa inyo na hindi ako basta-basta. Pero hindi ko na kayang magpatuloy sa ganitong laro. Tumigil si James at huminga ng malalim. Hindi ko tinatanggap ang proposal ninyo, Mr. Velez. Hindi ko kayang makipag-partner sa isang taong hindi kayang magbigay ng respeto sa akin at sa anak ninyo. Nagulat si Don Renato sa mga sinabi ni James. Natahimik siya. Hindi alam kung paano sasagot. Sa kanyang mukha makikita ang pagkabigla at pag-aalala. Alam niyang nagkamali siya ng malaki ngunit tila huli na ang lahat para magbago pa ng desisyon si James. Sa mga sandaling iyon napagtanto ni Don Renato ang tunay na halaga ng pagmamahal at respeto. Mga bagay na hindi kayang tumbasan ng pera o reputasyon. Napatahimik siya. Hindi makapaniwala sa mga nangyari. Habang si James ay nanatiling matatag at puno ng determinasyon. Matapos ang saglit na katahimikan ni Don Renato, kinuha niya ang kamay ng anak niyang si Hart. Galit na galit siya. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang puot. Hart, sumama ka sa akin. Hindi ka pwedeng sumama sa lalaking yan. Utos niya ng mariin. Ngunit sa pagkakataong ito, hinawi ni Hart ang kamay ng kanyang tatay. Papa, tama na. Hindi na ako magpapasakop sa iyo. Matatag niyang sabi, habang ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sasama ako kay James. Siya ang mahal ko at hindi niyo pwedeng hadlangan ang kaligayahan ko ngayon. Nagulat si Don Renato sa lakas ng loob ng kanyang anak. Hart, hindi mo alam ang sinasabi mo. Isa lang siyang... Hindi ko na kailangang marinig pa ang mga pang-iinsulto mo, Papa. Alam ko kung sino si James at alam kong mahal ko siya. Putol ni Hart. Ang kanyang boses ay puno ng tapang. Hinawakan ni James ang kamay ni Hart at magkasama silang lumabas ng kwarto. Habang naglalakad sila palabas, si Don Renato ay nanatiling nakatayo. Nag-aalboroto sa galit. Hart, bumalik ka rito! Hindi mo pwedeng gawin to! Ngunit hindi na lumingon pa si Hart. Sa bawat takbang nila ni James palabas ng gusali, ramdam niya ang paglayo mula sa mga kadena ng kanyang tatay at ang paglapit sa kalayaan at tunay na pagmamahal.
Heart, hahanapin kita. Hindi pa ito tapos. Sigaw ni Don Renato na halos sumabog sa galit. Pero sa pagkakataong ito, wala na siyang magawa kundi panoorin ang kanyang anak na lumayo kasama ang lalaking minamaliit niya. Habang naglalakad sila ni James, pakiramdam ni Hart ay nabunutan siya ng tinik. Alam niyang mahirap ang landas na tatahakin nila. Ngunit sa mga sandaling iyon, naramdam niyang kasama niya ang tamang tao. Ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa at pagmamahal, handang harapin ang anumang pagsubok na darating. Lumipas ang 3 taon, tuluyang nagpakasal sina Hart at James. Ang kanilang pagmamahalan ay naging mas matatag sa paglipas ng panahon. Sa piling ng pamilya ni James, natagpuan ni Hart ang tunay na kaligayahan at pagmamahal na matagal niya nang hinahanap. Isang maaliwalas na araw, naganap ang kanilang kasal. Isang simpleng seremonya sa tabing dagat. Ang buong pamilya ni James ay naroon, puno ng tuwa at suporta para sa bagong yugto ng buhay ni Hart at James. Hart, mula ngayon ikaw na ang bahagi ng pamilya namin, sabi ni Aling Marta, nanay ni James habang yakap-yakap si Hart. Mahal na mahal ka namin. Salamat po mama, mahal ko rin po kayo. Sagot ni Hart, nararamdaman ang init at pagmamahal ng bagong pamilya niya. Sa loob ng 3 taon, hindi na muling nagpakita si Hart sa kanyang mga magulang. Pinili niyang bumuo ng sarili niyang pamilya kasama si James. Masaya siya sa piling ng pamilyang nagturing sa kanya ng tunay na kapamilya. Nagpatuloy si James sa pag-aalaga ng kanyang negosyo, na ngayon ay mas matagumpay niya. Isang gabi, habang magkasamang nakaupo sina Hart at James sa kanilang veranda, pinagmamasdan ng mga bituin sa langit, nag-usap sila tungkol sa kanilang hinaharap. James, sobrang saya ko na kasama kita at ang pamilya mo. Hindi ko naisip na magiging ganito kaganda ang buhay natin, sabi ni Hart habang nagpapahinga sa balikat ni James. Hart, ikaw ang nagbigay ng kulay sa buhay ko. Lahat ng ito ay posible dahil sa pagmamahal natin sa isa't isa, sagot ni James. Hinahawakan ng kamay ni Hart. Nagkatinginan sila, puno ng pag-ibig at pangarap para sa hinaharap. Alam nilang marami pa silang haharapin, ngunit sa bawat hamon at tagumpay, magkasama nilang haharapin ang lahat. Hart, pangako, aalagaan kita at ang magiging pamilya natin. Walang makakapigil sa atin, sabi ni James, puno ng determinasyon at pagmamahal. James, pangako ko rin, mamahalin kita ng buong puso ko. Salamat sa pagdating mo sa buhay ko, sagot ni Hart, habang ang mga mata ay nagniningning sa tuwa at pag-asa. Habang niyayakap sila ng malamig na simoy ng hangin, ramdam nila ang init ng kanilang pagmamahalan. Ang kanilang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang, puno ng pag-asa at pangarap para sa isang mas maliwanag na kinabukasan.